Welcome to my show. That is Glow Flow Mama, kung nababasa niyo sa likod. Bakit Glow Flow Mama? Glow, it's because gusto kong mag-share ng mga skin routine kahit hindi naman parang legit. Flow kasi mahilig ako Maganda yung mag-yoga. skin mo. Thank you. Pero hindi kasing ganda nung kay Mara. Flow kasi nag-yoga ako, saka nagme-meditate. So, yun. Tapos mama, because I'm a mom. Yun. So, our topic for today is women's empowerment. So, ayun. I-introduce ko lang kayo ha. So, this is Mr. Den, yung nasa, yan, may mga pangalan naman. Mr. Den, siya ay isang mom of two, wife, chef, MUA or makeup artist, and a CEO or salon owner. Yay! I'm clapping! Oh, wala kayo. May papalakpak. May papalakpak, di ba? And this is Miss Ang Mara. Ang daming audience. Kasi ano ko yan, i-export ko naman yan sa YouTube eh. Kaya talagang dadaming audience. Sa Dapat may audience. Kaya may makakakita. And Miss Mara, our next guest, she is a single mom, corporate leader, businesswoman, master's grad, PhD candidate. Para tayo nasa Wawaw. Nanalo. Gumaganon ka dapat. 5,000. May number. 5,000 May na- pesos. Bibilang. Jacket. 1, Saan? 2. Okay, Mama jacket. bigyan ng jacket yan. Yung mo ng merch. Meron pang laughter. Teka, check ko to. Oh. Tumatawa sa atin. Ibang lahi. Grabe. Hindi halatang pinaghandaan mo talaga to. Sa Mr. Bean yun. Naiiyak ako sa kalokohan ko. Pero anyway. So guys, sa pag-usapan natin ay women's empowerment. So, ano-ano ba yung mga struggles ng mga babae before and ngayon? So, yung para bang nagbago na ba? Hindi na ba tulad before na ang mga babae is pangbahay lang? Ngayon ba iba na kumpara before? Ngayon ba talagang empowering na tayo? Or yung mga choices natin is hindi na ba limited? So, okay. So, my first question is, paano ka nakarating sa Qatar or dyan sa Middle East? And anong story mo? Mag-start tayo kay Miss Mara. Ako. Kasi ako yung first na dumating. Hindi, joke lang. Nakapunta ako dito sa Qatar because of my dad. So, nag-work siya dito like 13 years ago. And then, what you call that? Ano yan? Dad's visa, ano tawag? Parent visa. Yung ano ko. So, nung pagdating ko dito, siya nga yung tumulong sa akin. Nag-sponsor sa'yo. Oo. And then, dito, kasama ko siya like 3 years dito. And then, after that, kasi magsi-60 na siya. So, alam mo na naman, pag 60 years old dito, hindi na i-renew ang visa. I mean, yung yung QID. And then, umuwi na siya. Oh. Yun, because of my dad. Kaya nakarating. Okay. So umuwi na si dad mo kasi For good na. Kasi nga, ano na siya eh. ilang years na siya Hindi na pwede. Pag 60 years old. Okay. Ilang years na siya nag-work dyan? Since 13 years dito sa Qatar. Tapos, 16 years almost, half of his life nag-work siya sa abroad. Sa Saudi first, and then tapos pagkatapos dito. Oh, that's good. And you, Miss Charlene? Okay. Sorry. May sasabi ka pa. Hindi, okay lang. Okay na. Nakat kita. And for you, Miss Charlene, paano ka nakarating dyan sa Middle East? And anong story nun? Ayun, same lang din with Miss Mara. Dahil sa dad ko, kasi kakatapos ko lang mag-college. Then, inisponsoran niya ako papunta dito para mag OJT. Yun nga yung pagiging
ma-fulfill ang pagiging chef. Yes. Ayun. So, nag-OJT naman ako sa Intercontinental Hotel. Mhm. Then, ayun, talagang gusto ko ma-pursue ang pag-makeup, kaya here I am. Ayun. So from being chef, gusto mo ng another career or mag-shift ka sa other career, so pinorsu mo yung pag MUA. Yes. And isa siya sa reason bakit talagang pinush nila papa na makarating ako dito is because sobrang ayun nga, culture kasi yung makeup dito ng mga lokal eh. So kaya nila ako dinala dito is because of pero first thing is yung OJT kasi nga kakatapos ko lang ng college na. Yun. Culinary. Saan ka nagtapos ng culinary, sa Philippines? Oo, sa Philippines, sa American Hospitality Academy. Oh, very nice. Oh yes, oo, parang booming na yung makeup sa Qatar, no? Nung time na, yung time mo dyan. Kasi nung nagpunta nga din ako ng Qatar, parang dumadami na yung mga nagme-makeup, mga makeup artists. So, that's good. Actually, sa Pilipinas, sobrang konti lang yung makeup artist dito nun, na Filipina. And compared today. That's good. So, bilang babae abroad, ano yung mga laban or yung mga fight nyo na akala ng ibang tao madali lang pero hindi? Miss Mara? For me, yung laban na kala nila madali, yung sabi nila is, mayaman ka daw sa abroad, tapos tayo, hindi nila alam na nagtitipid din pala tayo. Yung laban na tao dito, akala nila is ang saya-saya natin. Tapos, kasi syempre, we're smiling pag pictures, ganyan. Pero, hindi nila alam na deep inside, namimiss mo yung family. Yes. Yun Na yung mga laban homesick talaga ka. ang hirap. Lalo na we're single mom. So, hindi pala. Si Flo, mama pala, hindi na siya. Hindi na. So, Pero dati, yes. Ang tagal ko nag-isip, ma'am. Yeah. pag single mom ka, so kailangan mo maging strong para maging strong ka para makapag-work ka ng maayos. Kasi pag lamya-lamya ka sa work, so baka matanggal ka or iyak-iyak ka sa work. So matatanggal ka. So mas maganda talaga na i-set aside mo muna yung fact na you have a pain in your heart, like namimiss mo yung family mo. Tapos pagdating sa work, sa work dapat work lang. So paglabas mo, iba ka na naman. So dapat ganun. Yes. Yun yung mga laban na kala nila madali lang, pero no, it's not. Oo. Iba yung homesick, no? Lalo na pag solo ka sa abroad. Si Miss Jordan, Ayun. So, for homesickness naman, since kasi yung family ko kaagad yung, di ba, yung kasama ko dito, medyo hindi ako makapagsalita about that. yes. Hindi ka masyado Siguro kung ano yung akala nilang madali is yung, kasi minsan male-dominated yung mga workplace dito eh. Like, for example, dun sa pinagtrabahuan ko before, nung kakarating ko lang dito, sa kitchen, so talagang male-dominated. Imagine, dalawa lang kaming babae. Actually, tatlo kaming babae. Yun yung isa sa mga struggle kasi puro lalaki yung mga katrabaho mo, and sometimes, for example, time of the month, 'di ba? Hindi nila magigets kung bakit nanghihina ka or hindi mo kayang ibigay yung best mo at that time. Or medyo irritated ka. Medyo irritated ka. Moody, ganyan. So, Moody. yan, ganyan. Masakit Yun. yung balakang mo. So, ayun nga, dati before, super smooth. Hindi ako palaban. Dito lang ako natutong maging lumaban kasi, dito,
ida-down ka talaga nila pag hindi ka palaban. Oo. True, true. Tama. Talagang dapat pakita mo na kahit papano may voice ka. Oo. Hindi porke babae ka, parang hindi ka na magsasuggest, hindi ka na parang wala ka ng boses, parang oo ka na lang ng oo. Lalo nga yung sabi ni Miss Jordan na it's a male-dominated world na parang sila lang bang may boses, 'di ba? So, maganda din yung nasi-share natin to sa iba para alam nila yung struggle ng babae sa ibang bansa. Hindi ko alam sa part dyan sa ano nyo, sa country mo ngayon. Kung ganun din ba yung ano nila. Kahit saan naman talagang lumalabas yung pagiging dominante ng mga ng mga lalaki na kailangan natin minsan i-tone down sila na parang hey, hindi porke babae kami, wala na kaming boses. Especially, di ba, parang if coming from the Philippines, like fresh from the Philippines ka, sa Pilipinas, parang breed tayo as naging hospitable. Di ba? Yung workforce natin is more of like nurse, sa hospitality. So, kailangan medyo mas yung personality natin, mas nakikisama tayo sa tao and mas anong tawag dito, mas oo lang tayo parate. And dito sa Middle East, parang yun nga, sobrang ng personality nila, sobrang strong personality nila. And pagka fresh from the Philippines ka, ganun yung personality mo, medyo masyashock ka. Yun yung isa sa mga struggle, I think, ng mga babae, especially pag mga first time na lumalaban sa ibang bansa. That's nice. Okay, so, yun. Alright, so yung next question ko is, ayun na rin, parang paano lumaban as a babae sa ibang bansa? So, parang na rin naman natin yon. So, money and careers. Ano yung money mistakes mo nung bago ka sa career and especially dyan sa abroad na sana alam mo na agad? Miss Jordan. Kasi nung pumunta ako dito, 18 ako eh. So, first time kong, syempre, makahawak ng salary. Yes. Diba? Yung parang bata ka, kaya kong bumili na kung ano-ano. First time ko, syempre, first salary ko, nagastos ko yon sa pag-shopping. Without thinking ahead. Na, oh my God, kakain pa pala ako next week. Yung gano'n. Diba? At saka first salary ko, sakto yun, parang birthday ng tatay ko. Bumili ka agad ako ng regalo for him. Parang naubos ko yung 1/4 kaagad ng salary ko. Imagine, syempre, pag first, ka dito, yung salary mo nun is very, maliit lang. So, hindi, yun, yung mga, like, bibili ka ng phone. Bumili ako ng phone nun, yung mga ganyan. Mga late. So, yun. Oo. So, ano sa tingin mo yung mai-advise mo sa ibang tao na parang, okay, so ito ako nung dati. So, para wag niyo na lang gawin. Advice? Parang, I would say na, for your first salary, sige gawin mo kung anong gusto mo. Pero yung second salary mo, make sure na magsisave ka na. Like, may plan ka na, di ba? Parang, hindi naman parating Pasko eh. Hindi parating meron. Tama. Miss Mara? Ako, lagot. Hindi, joke lang. Splurge lang. Kasi pagdating dito, di ba, so nagulat ka, ang laki ng salary compare sa Philippines. Oo. Tapos nandito pa si father. So, dito, libre yung, rent at saka yung siya nagbabayad din ng maswerte. Nag-rent siya yung hindi naman Uber yun eh, parang service siya nagbabayad. So, kaibigan ko kayo. Tapos, labas-labas tayo, gano'n. Ang saya natin dati. Those were days na nandito pa si Papa. So, walang pakialam sa mag-save, gano'n. Tapos, nung nawala si Father dito, umalis na siya, doon ako nakaramdam na something na
hey, wala na magbabayad ng rent mo. Ikaw na. Wala na magbabayad ng car service mo. So, kailangan mo mag-save, kailangan mo Tapos doon ako nag-struggle na kailangan magtipid na, kailangan na ng tawag dito, magluto na, hindi na palagi yung talabat o Oo. yung labas, kain. So, kailangan mag-save ka sa sarili mo. Kasi at the end of the day, wala namang tutulong din sa'yo. Yung mga friends mo din naman dito kasi meron din mga financial na kailangan support sa Philippines, responsibilities. So, hindi nila mako-cover yung anong kailangan mo. If utang man yun, may 10% pa. So, Yeah. mahirap. So, kung utang ka ng utang mo, ano ka nun sa tawag dito, malulubog ka pa. So, kaya yung idea ko na tawag dito, magluto na lang every day, pagpapasok, para pag sa lunch or hindi ka nabibili sa labas. So, yun yung mga savings na ginawa ko nun. And then, meron pa yung mga, na-scam ako. Na-scam ako sa pera. Parang Oo. alam ko yan. Oo, dahil nga sabi ko, siguro magsisave ako, tapos mag-check ako ng business. And then yun, na-scam ako. And then, hindi ko Yan na ba yung sasabihin kung sabay-sabay sino ko yung sila. na-scam ng mga... Pero, akin na po yung pera ko. Joke. Yan ba yung sabay-sabay kayong na-scam ng mga circle of friends natin? Kasi nga po, kung alam niyo po yun, wala na po tayong magawa. Nandun na nga po sa part na nasa na sila. Nasa Sobrang laking paghuhukom. tingnan. Kaso, hindi pa talaga namin makuha din. Yung Alam po niyo- yun, yung mga yun. Alam ni Sal yun, yung scam na yun. Kung ano. So, kala, yung, actually, Laki nun. sinave mo yun, no? Tapos, biglang nawala kasi kala mo, Parang, trusted person. alam mo, Tapos, grabe, iyak ko. sayang, no? Alam nyo, ayan yung ano, nung time na yun, dapat may nag-invite din sa akin nun. Pero alam mo, thank God, wala akong pera nung time na yun. Yan talaga Lahat sa amin ng mga klala ko na na-invite, ako lang yung hindi nag-go. Kasi wala talaga akong pera. Anong ipang bibigay ko dyan? So sila, parang pinasahod sila, isa, 2 beses. So, yun, after nun, wala na. Yun yung sabi ko na parang, kapag it's too good to be true, it's really good to be true. Kasi, ang something na hindi mo pinaghirapan, scam malamang yan. Lalo na kapag hindi mo pinaghirapan. Pero pinaghirapan natin yun. Pinaghirapan Tapos, mo ang sa nangyari sa akin, pinaghirapan mong pagtrabahuhin. Tapos, sinabi nila na, hindi ka dito, hindi ka magkatrabaho, wala ka nga. Pero, doon ka na magtataka, paano ako kikita niyan kung di ako mag-work, wala akong gagawin, di ba? Sabi nila, mag-i-invest ka lang daw, di ba? Tapos, ang ginawa ko noon, yung natitira kong pera, sinave ko lang. Tapos, alam mo naman, artist din ako, nag-face paint ako ng mga bata. Yun yung mga dating mga part-time ko, tapos photographer sa mga wedding. So, buti na lang may talent. Kaya nakapag-survive ako. Tapos meron pa Nabawi yung pinaka-last ko is yung 3 months akong walang work. Nung pandemic. Grabe. Hirap nun. Tapos, ayun lang yung bumubuhay sa akin, yung photography and then yung face painting. So, ang laki ng struggle ko nun. Tsaka, tawag dito, hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pambayad ng rent. Mga ganun. So, pero, to be honest, at least, marangal naman yung ginawa ko. Hindi yung alam mo na, yung nangyayari dito sa Middle East na something like, mabilis lang, may pera na. Tama. And may i-add lang ako about that. Yung natutunan ko nung nandyan ako, sinabi to sa akin nung nagkumuha sa akin dyan eh. Mag-asawa sila na kumuha sa akin dyan. Sinabi sa akin to yung asawa ng pinsan ko na live beyond your means. Ayun yung sinabi niya. Hanggang ngayon, nagtatak siya sa utak ko na pero hindi ko siya sinunod. Siguro, until makaalis ako dyan, hindi ko siya sinunod. Hindi ko sinunod yung sinabi niya yun. Wala akong naipon. Pero alam mo, totoo yung sinabi niya.
dun ko na ano na ang daming temptation diyan, ang daming splurging. Daming Oo, na talagang matetempt ka. Parang every Friday brunch, every sale sa mall, Kailangan every pumuntang mall. yes, every occasion hindi mo naman pala kailangan na every occasion kailangan mong i-celebrate, hindi naman i-celebrate pero kailangan mong kumain sa labas. Yes, kailangan mong Saka yung damit. yes, hindi pala pwede. Iba yung Pwede naman pala kada suot post nila ibang damit. yes. Pwede naman pala akong magsuot ng damit paulit-ulit. Yun yung ano, tapos yun, yung parang sumabay ako sa hindi ko kaya. Yung mga luxury bag, mga magagandang Sa sapat. nakikita kasi natin, tsaka yung status dito super ganda, di ba? Yung country na to is one of the richest. Kaya, Yes. So, kaya siguro yun, na tayo. yun yung naisip ko nung time na yun na, ay, sayang yung pera na mga ginastos ko noon. Okay. So, self-worth and mental health. Paano mo nalalaman na na-burnout ka na? Anong ginagawa mo to divert the feeling from negativity to positive? Mara? Ano, to dito, di ba artist nga ako nagdo-drawing, tsaka nag-painting. Pakita ko sa inyo. Oh, sige, Andito go. meron akong painting. Pag malungkot ako, nagpipaint ako. Ayan, laki. Wow! Ay, ang ganda. Ayan, yung recently, ang laki. Pag sad ako, nagpipaint lang ako. Tapos lalabas, pag nandiyan na, bored na ako, lalabas ako. Tapos, magdadrive lang ako, driving. Na, sa mga, mahangin, parang mahanginan ako yung ulo ko. Tapos, kausapin ko yung mga friends ko, saan tayo, labas tayo, ganun lang. Pag na-burn out na ako. Oh, that's nice. Oo, dapat talaga may friend ka na nakakaintindi sa'yo na yung bang sila yung ano mo, sila yung ano ba to? Anong tawag doon? Yung parang loophole mo na parang makaalis muna sa reality, makapagkwentuhan muna ka, makapagchismisan. Minsan therapy rin yun eh. Miss Sherden. Kayo. For you, Miss Sherden, paano pag nababurnout ka and medyo na-feel mo na, anong ginagawa mo? Nalalaman ko pag nababurnout na ako, syempre pag nagme-makeup ako, di ba? Oo. Yung parang wala na akong mapiga. Wala na talagang ideas na lumalabas sa isip ko. And hindi mo na magawa yung best mo. So, syempre, for me, as a makeup artist, ayoko nang ganun. Kasi paying clients eh. Diba? Hindi naman biro yung binabayad ng mga clients ko. And ang ginagawa ko is, for example, may mga magbubook pa for next week, hindi mo na talaga ako tumatanggap. Yung talagang nililimitahan ko yung sarili ko. Because yun nga, syempre, pipili ka, diba? Ano ba? Mental health ba or pera? Diba? Mamimili ka. Pero don't get me wrong, dumaan ako dun sa hinayaan ko lang talaga yon na wala akong pakialam. Kasi before, nagpapakilala pa lang ako, like I needed more clients. And mahirap. Kasi that time nagkaroon ako ng parang dito, sobrang sakit siya na sa nerves. Oo, okay. So, Due to, pinabayaan kasi ko ito yun. lagi yung gamit mo. Oo. So, hinayaan ko yung burnout ko. Yung pala, may mga ganun na pala na magsasuffer sa sa katawan mo, 'di ba? Hindi lang pala siya mental health, pati physical health mo madadamay na rin. So, ang ginagawa ko, yun. So, magbabawas ako ng clients, then lalabas ako with the kids and my husband. Yun. So, yun talaga yung outlet ko. Yung gusto ko lang lalabas with the kids. Tapos, yun, ipapasyal ko lang sila, then okay na ako. Pwede na ulit mag-work. Ganyan. That's nice. So, nagbabawas ka ng client, like parang nagre-reject ka na, nagno-no ka na, ganun. Yes, nagno-no sa clients talaga. Which is, natutunan ko lang, like, after pandemic. After yung nag-open na talaga yung mga weddings ulit. Kasi, yun nga, yun dun sa nangyari sa akin. And,
every time na magwo-work ulit ako, feeling ko, nagiging much better yung work ko. Dun, di ba? Kesa like nung Nakakapahinga ka, before. no? Tas, Vibe ka eh. Nakakapahinga ka. Napapahinga mo yung mental juices mo and mapupuno ulit siya. oo, Ayun. Tapos, syempre, travel. Kailangan natin mag-travel. of course. Yun. Sana all. Ang galing, ang galing. Oo, true yan. Yung, lalo na sa mga artist na katulad nyo. Talagang Try nakaka-drain. ko nga din yun. Na Nakaka- pumunta sa Dubai mag-isa. Travel lang talaga Travel, din. travel ka para maano lang, para maiba lang yung environment, yung hangin. Totoo yun. Tsaka hindi lang yung like travel by plane Yun nga, which is sinabi ni Miss Mara kanina na lumalabas siya, nagda-drive, yung travel ka like dun sa may ano ba to, Salwa Beach Resort, di ba medyo malayo na yun, sa may beach. Ay, sa Yan. Corniche lang, Hangin-hangin. nakatapos pa. Cornish lang. Yung Counted yun as Maldives, travel. ocean. That's nice, that's nice. Tao pa ba ako ganun? Yan, ganyan. Try mo yun. Try mo na, Mara, lakad-lakad sa Corniche. Tapos, bili ka ng tubig kay kuya. Yung nagtitinda ng tubig doon. Karak po tubig. O kaya ka, oo, karak. Na-miss mo nung karak, no? Wala For ditong real gumagawa na ng siya. legit na karak. Wala yung kick ng ginger. Hinahanap For ko real na lagi. siya, babe. Hindi na Diba, siya di ba? real. Oo, di ba yung karak may kick ng ginger? Wala. Oo, yun masarap. Puro milk. Ano ba yan? Gawa ka na lang dyan. Gusto ko nga eh. Pero walang legit na pantimpla. So yun. So bilang babae, we're expected to always sacrifice. Kailan mo nare-realize na dapat unahin mo rin sarili mo? Miss Mara? Parang wala ba magtataka? Parang may ano Dapat may bola ka pala. Oo. Sino yung mauna? Sabi ko, wag muna ako. Or to-topic tayo. To-topic. Parang nag-lesson na. Tapos may ruleta ka ba? Ito po ang maunang sumagot o kaya mabunutin yung pangalan. Anong ulit? Wala. bilang babae, we're expected to always sacrifice. Kailan mo na-realize na kailangan unahin ko muna din yung sarili ko. Teka, wait na lang muna kayo. Ako muna. Ganyan. Yun nga, nabe-burnout ka, di ba? Tapos dito, hindi ka na makakapag-work ng maayos. So, kailangan talaga isipin mo na yung sarili mo. Kasi pag nagkasakit ka, tapos na, sabihin natin na hospital ka na, sino mag-aano sa family mo, anong responsibility na bibigay mo sa kanila. So, kailangan, anuhin mo rin yung sarili mo. Yourself, oo. Oo, love yourself din. Yung health mo, ayusin mo, at magpa-check up ka. Baka hindi ka na nagpapa-check up, mga ganun. Tapos, magbumili ka ng parang gift for yourself. Tama ba yun? Ewan kung ginagawa niyo, Reward pero sabi ko, yourself. Tama. give for yourself na, ito, I deserve this one. Kasi Yeah. pinaghirapan ko to. Parang ito yung, pag nabili mo na yun, so super happy ka na. Sabi ko, ay okay, kahit na super dami ng responsibility mo, nabili mo yung something na gustong-gusto mo. Tapos, di ba, motivate ka pag nabili mo yung gusto mo or nagawa mo yung gusto mo. Yes. Parang ganun, love yourself din. Hindi pa lagi na sila na lang ng sila. Tapos, dapat save ka din sa sarili mo. True. Hindi lang din ibibigay lahat. Laging padala, no? Mm-mm. Oo, kasi when it comes to emergency, wala Paano ka kang naman? mahuhugot. Oo. True. So, yun yung mga nangyayari sa akin recently na, okay, sabi ko, Ma, sabi ko, lahat ng bigay ka na. So, ako naman, parang gano'n. Yes, tama. Ako naman, sabi mo. And then, yun, na-realize naman nila na, okay, sige, bumili ka ng para sa'yo, bumili ka ng something na makakasaya sa'yo. Kasi, I know na binigay mo na lahat para sa amin. Yes. So, ikaw naman, sabi niya. That's good. Buti napaka-understanding ng parents mo, ano?
Oo nga, kundi wala silang allowance. Joke. Yes, totoo yan. Mag-save ka rin. Kahit ba 5% Kasi, lang. di ba nga, nag-stop si father dito. Oo. So, ako na yung parang naging, ayun, di ba, alone ako dito. Wala naman akong family dito. So, ako na yung tumayong parang Breadwinner, oo. breadwinner. Though si ate ko nasa Australia, pero hindi ko alam anong nangyayari sa kanya. Pero parang ako yung parang something na breadwinner sa family. Mm. So, yun. Ikaw yung Mag-iiyakan nag-replace. tayo. Ikaw yung nag-replace sa dad mo. Napipil ko nga Parang yung sabi ko nga, boys mo ang dami nag- ko anak. Kasi isa lang yung anak ko. Tapos biglang, okay, sige. Okay naman sa akin yun. Masaya naman ako na napapasaya sila. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan sila. Kung hanggang kailan lang sila naan para sa atin. True, totoo. Totoo yun. Ano naman yung mga ganyan, yung mga ganyang sacrifices naman, syempre para yan sa parents mo. Babalik yan ng triple, Yeah. di ba? Mm-mm. Yun. So, yun na lang na okay naman na pinibigyan ko na ng time ng sarili ko. That's nice. Miss Sal, ikaw, as you are expected to always sacrifice, kailan mo nare-realize na dapat ako na muna? Medyo wait lang kayo, ganyan. Parang ano lang naman, siguro sa time, yun lang naman din yung nasa sacrifice ko parati. Yung mostly pag weekends, away ako sa family ko kasi nag-work ako. So, pag weekdays, I will make sure na meron ako at least like one day, Me time. ganon Me na, time. oo, papanils ako, ganyan, yan. Mga twice a month, once a month, ganyan. And sometimes, like ngayon, workout na ako, so meron akong parang 1 hour for me daily, ganyan. So, yun yung mga me time ko. Mm-mm. Na-enjoy ko yung workout and yun, part of self-love. Ngayon, syempre kasi 'di ba yung bunso is magti-3. Yes. So ngayon pa lang ako nakakabawi sa sarili ko ulit, 'di ba? Naiiwan na Magka-birthday pala yung namin, yung babies namin. Naiiwan na natin sila sa mga kapatid nilang matatanda. Na dati hindi. Yun. Ganon din ako. Exercise na ba? Ganon din ako kasi naniniwala ako na you have to fill your cup first before giving away some. So yung magi-spill sa cup mo, kapag na-fill mo na yung cup mo, yun yung ibibigay mo sa family mo, sa anak mo, sa magulang mo. Kapag kasi hindi puno yung cup mo, dun ka nakakaramdam ng self-pity na ano ba to, parang ako na lang lagi yung bigay ng bigay, ako na lang lagi yung nag-aalaga. So, dun ko na, nung nagkaroon ako ng third baby, so, syempre, bumalik ako sa parang first mom, kasi ilang taon na yung mga anak ko. Dun ako parang naubos yung cup ko, na parang, teka lang, parang naaapektuhan yung pag-aalaga ko sa maliit ko, na parang, saka sa, yung mood ko sa asawa ko, na parang, nagiging moody ako sa kanila. So, naisip ko, siguro kasi wala akong me time. Wala akong binibigay na oras para sa sarili ko para ma-recharge ulit yung energy ko. So, ang ginawa ko, yun, nagsabi ako sa asawa ko na kailangan kong bumalik ng gym. Kailangan kong makipag-socialize. Kailangan kong makakausap ng ibang tao bukod sa inyo. Meron yan yung pagkatapos ng pregnancy, may tawag doon eh. Yung parang postpartum, oo. Parang So yun, nung pumayag siya na, yeah, go ahead, mag-gym ka, lumabas ka paminsan-minsan, maglakad-lakad ka, magkape ka, ganyan. Dun ako parang na pagbalik ko, ang saya-saya ko, nakasmile na ulit ako pagbalik ko ng bahay. Diba? Na-feel niyo yun? Na parang paglabas mo, parang Iba yung oo. hormones. Yes, na iba yung yung environment ko. Tapos nakapagkwentuhan ako sa ibang tao na parang, ay, pagbalik ko, News lalabas na. na ulit. Yun. Oh. So,
There you go. So, sang part kayo pinaka-proud sa sarili nyo na hindi related sa pera? Miss Cherden? Siguro kasi ako, medyo naboboard agad ako sa mga, like, mga ginagawa ko pagka paulit-ulit na. Like, sa work ko. Nakapag-stick ako sa work ko ng ganito katagal. Ganon. Oo, yung, like, for example, sa pagluluto, di ba? Yun pa yung kinuha kong course. Yes. So, like, pag after ilang years, parang nawalan ako ng gana. Like, hindi ko na siya kayang, parang binitawan ko na siya talaga. Then, etong work ko ngayon, natutunan ko siyang mahalin. Aside from, syempre, may mga negatives na, syempre, dealing with clients, di ba? And sometimes, yung mga high-profile clients, di ba? So, medyo may ano sa, like, on the negative side, hindi naman natin kayang, yung mga ugali nila, syempre, minsan, hindi naman lahat, hindi lahat. Most of my clients, mababait talaga. Pero minsan nga lang, yun, syempre, customer service. Ayun, na-handle ko na siya in a way na professionally, yung ganun, na natutunan ko na siyang gawin ng ganito katagal. Yun. I think doon ako proud sa sarili ko. And discipline. Oh. Parang mas disiplinado ako ngayon. Yun. So, dati, parang ngayon, hindi mo na masyadong tinetake personally yung mga feedback ng mga client. Ngayon, parang, naka-ashwagandha ako ngayon. Ayoko. Kalmado Diba? ko ngayon. Ano nga to, nag-yoga ako, nag-meditate ako, hindi niyo ako maano ngayon, mababother. Oo, yun. Parang siguro yung gano'n, yung can't be bothered ka na. Yung unbothered with age. Yes. Naka-ashwagandha, magnesium, melatonin. Magnesium. Naka-melatonin ako ngayon. Nakapag-cardio ako for 30 minutes. So, right now, happy hormones yun. Yes. Yung gano'n. That's nice. Miss Mara, ikaw, anong nakaka-proud sa sarili mo ngayon na hindi related sa pera? Yung yung nakapag-invest ako ng mga bagay na hindi ko alam na magagawa ko siya before. Kasi syempre nung graduate ka, so nandun ka pa sa first stage, tapos nung pagdating mo dito, lagi ka nga sa labas, tapos puro friends, ganyan. First time ko magkabarkada dito. Wala akong barkada sa Pilipinas. So, lagi lang ako school and school and bahay lang. School and bahay lang nun. Parang Tapos, hindi naman. Ano PhD? School mo. Tapos, super ko nun, parang nerdy. Joke lang. Anyway, nung pagdating ko dito, ang saya nung buhay ko kasi nagkaroon ako ng mga friends, nagkaroon ako ng mga connection sa mga ganito, ganyan. So, ang naging proud ako sa yun nga, na nagka-save ako ng money, tapos nag-invest ako ng something na in a long run, magiging pangalan ko na siya. Hindi naman yung investment na yung may pera ka na kagad ibibigay. Yung parang bang condo, mga ganon. So, may house, mga ganon, yung mga proud ko din yung is lumalaban na ako sa life, hindi na yung super iyakin. Kasi iyakin ako dati. Hindi na super iyakin, kas gumarga na. Ngayon ang nanampal na. Joke. Gumaganon na. Pero hindi siya. Hindi na ako iyakin. So, lumalaban na ako sa tao. Pag may nambuli, bala ka doon. So, dito, dati kasi, tayo kasi, inisip natin yung sasabihin ng tao, ibang tao. Ngayon, parang, no. I don't care what you would say. This is me. And no need to prove yourself to anyone. Why you need to prove yourself? They don't know your past. They don't know what's your purpose. So, better, mas okay na dito. Yun yung parang naisip ko na
I'm proud na hindi na ako nag-isip ng about na sasabihin nila. Ngayon, I don't care. That's nice. That's nice. Oo nga, parang bakit mo ba ako, parang pagsasabihan, tapos lalo na kung nanggagaling sa taong hindi ka naman masyadong kilala, di ba? Parang, ano ba, mag-waste ka pa ba ng Yun pa. energy? Oo, mag-waste ka pa ba ng energy? Isa yan sa ano, no, sa mga girls or women na ngayon is parang nung girls pa lang tayo, parang we care a lot about what people say. Yes. Tapos ngayon, syempre parang mga trentahin na tayo, wala na tayong pake. And for me, parang mas nadidiscover mo yung sarili mo. Oo. Diba? Saka Hi, Kuya! Ako din, kanina pa. Kailangan. Saka yun nga, Live din daw siya. kapag gusto mong i-turn down yung voice na nasa paligid mo, no? Parang kaya mo naman pala. Ngayon naisip ko yun, bakit ba naman ako masyadong nagkikare sa mga sinasabi ng ibang tao na hindi ko naman sila hinihingan ng pera. Hindi ko naman sila nahihingan ng tulong. Oo, hindi ko naman sila, kailangan mo. true, hindi ko naman sila nahihingan ng tulong kapag kailangan ko. So yun, kaya ngayon parang, mag-i-influencer, magko-content na ako. Sabi ko, nakikipag-chismisan na lang din naman ako, i-content ko na ito. Then, joke. So, maganda din naman ginagawa mo kasi Yes, gusto ko yung may mga parang meaningful yung mga pinag-uusapan. Ayoko ng buhay ng ibang tao. Gusto ko yung buhay natin. Ganyan. inspire ka ng ibang tao actually. Yes, Pag, thank you. Ganyan. So, for Miss Jordan, as a mom at wife na may business, feeling mo ba minsan kailangan mo mag-work harder para i-prove yung sarili mo? Para mapakita mo sa mga staff mo and ibang tao na you can run a business kahit babae ka? Ngayon kasi, parang nandun ako sa stage na I'm at peace with kung ano yung narating ko. Like, hindi ko na siya kailangan pang parang, like, gusto ko pang umangat or something. Like, kung ibibigay ni God, okay. Like, pero ngayon, kung nasan ako is, Wala yung voice. Nawala yung voice mo. Medyo nagkaroon tayo ng technical problem. hello? Yan. Mali, very low lang yung voice. Hello? Yan, narinig namin. Hello, ganda. Ang cute. Hello ka. Hi. Hi, so cute. Di ba siya ng kwarto? Hello. Hi. Ganda ng cut ni Kilo ngayon. Ice cream. I want ice cream. Okay. So, ayun. Oh. Ayun. So, for me, nakikita naman siguro yun sa the way I work, ganyan. And I would tend to run like, as an example. Siguro, less yung, kasi ayoko nang ganun, hindi ko sarili ko parati ng parang ganito ko or ganyan ako. I'm Spider-Man. I'm okay kung anong na-achieve ko. Parang what you see is what you get. Pero by Yes, what you see is yeah, exactly. yeah. Pero may discipline pa rin regarding sa mga staff mo, no? Na parang, ito yung ifa-follow nyo. Parang may boundaries pa rin tayo, ganyan. Meron. And for you, Miss Mara, as a, Si ay, wait, Jordan iba pala yung question ko sa'yo. So, Miss Mara, nasa oil and gas industry ka, di ba? Isa sa mga pinaka male-dominated fields. Kamusta yung experience mo as a woman sa ganong environment? Paano mo hinahandle ang pressure and bias? Sa pinagtatabuhan ko today, puro lalaki sila eh. Konti lang yung babae. True. So, yun, dapat strong ka. And then, dapat professional ka talaga. Pag nakikiharap ka sa kanila. Kasi the more na parang
emotional or something, parang hindi ka nila Di seryosohin. respect. Mas okay kasi pag professional ka pagdating sa work. And Oo. then, tawag dito, um, bawal yung mga tawag dito, yung labas-labas na sa bar-bar, ganon, bawal Oo, yun. oo. Kasi nasa field kami na you're portraying yourself to others eh. Mm-mm. So, dapat yung paglabas mo din ng company, dapat ganun ka pa din. Dapat professional ka pa din. Pag, kasi parang yun makikita nga, ka nakikita nila sa nila sa ibang- iyo na, Oo. huy, ka, tapos ganun ka pala. Oh, yes. Parang ganun. And parang meron kang title na kailangan maging ganito ka. Oo. Tapos, to be honest, meron din naman something sa, kasi mataas na yung level to. So, dapat tumataas din ikaw. Yung may Oo. level ka din sa kanila. So, Pagdating sa salary, nakakapag-demand ka ba dun? tawag depends sa performance. Tsaka depend din sa tawag dito. Kunyari, meron kang, sa status nung sa akin, hindi pa ako direct actually. May discrimination for direct at saka hindi direct. So ganun. Kaya tatry ako na tawag dito, mag-aral pa para tumaas yung CV mo. Kasi the more na nakikita nila na you have certificates, you have like this. So, lumataas din yung level ng respect. Saka ng position in return naman in the future. So, meron possible na tumaas ka. And then, a good thing naman dito sa oil and gas is very, on time yung salary. And then, may growth sa position. And then, well-mannered lahat ng tao. Very professional. Tapos, and then, yun, sa health and security, okay naman lahat. May, meron kaming parang, to dito? Ano ba yon yung, May mga benefits kayo? benefits sa mga private hospitals, mga ganun. That's nice. So, oo, totoo yan. Alam ko, hindi kayo pwedeng yung basta-basta na lang lumabas, mag-bar. Kasi may reputation yung company nyo eh. Oo. Oo. Lalo na pati ikaw, you're as a Muslim woman, hindi ka pwedeng makita na lumalabas nagbabar. Kasi nga, inuman. Hindi, bawal yun. Tsaka yun, nag-check din yung HR actually. To be nag-check din. honest. Lalo na yung mga gustong mag-work sa government, of course, and then sa oil and gas. Check nila yung background. That's nice. Oh, ay talaga? Grabe no, ang strict pala nila, no? Talagang hindi basta-basta yung Sa akin lahat nun, private ko lahat ng account ko. Kaya naka-private. Totoo. Pero wala naman akong ginagawang masama. Gusto ko lang na yung respect at saka yung marating yung gusto kong marating. Para dito. Para go na go. Para sa natin, kababayan. Kabayan. Oo. That's nice. Miss Jordan, ikaw, anong dynamics nyo ng asawa mo sa buhay karera or buhay career since lady boss ka na rin at nagmamanage ng sariling business? Paano yung decision making nyo? Naman, thankfully naman yung asawa ko talaga sobrang supportive since day one. And ang dynamics namin is, paras kami nagmamanage ng business. So, ayun, it works eh. Kasi talagang yung support niya talaga is, wala akong masabi. Yun. Sino yung may last say? Ha? Sino yung may last say? Of course, ikaw. Actually, ideas ako, tapos siya yung nag-execute. Ang galing. Ang galing. Parang ikaw yung brain, siya yung executor, siya yung action, 'di ba? Ang galing. Teka, nawala ka na naman. Wait, nawala yung ano. Hello? Yes, oo. Ano 'yon? Yan. So, ideas, creativity,
sa akin. Then, siya yung nag-execute. Siya yung, let's say, half of my brain. Siya yung uma-action, siya yung nagpapatupad, parang gano'n, ano? Yes. That's nice. Ang galing. Ang galing ng ano, ng tandem nyo, ng ano nyo. Actually, nung nakita ko nga na parang, ikaw yung naka-front, siya yung parang back office. Parang gano'n, no? Ang galing. Backdoor. Buti na lang si husband, ano siya, paras kayo ng ano, ng choice ng... Hindi naman kayo nagka-clash ng mga ideas. Kunyari, hindi, ito mas maganda. May time na ganun. Pero wina-work through naman namin. Mm-mm. So, Laura, since single ka, intimidating ba sa mga lalaki na ang dami mong achievements and goal? Mahirap bang makahanap ng lalaki for you na align sa beliefs mo and sa level ng status mo? Hindi naman siguro mahirapan sila. Kasi hindi naman ako yung super taas na standard. Ginagawa ko lang naman to is because of myself. Kasi Self-fulfillment. Diba, wala naman kasing tumutulong sa akin financially. And wala naman. So, ako lang mag-isa. So, ginagawa ko lang to for myself. Pero kung yung mga lalaki is na-intimidate sila na masyadong, ay, ang taas nito, hindi. Hindi dapat ganun. May chance kayo. Mag-message Chance pa naman kayo. Pero make sure nyo naka-HD kayo and naka-masters. Hindi naman. hindi naman required. Walang requirements na gano'n. So, okay lang Or sa'yo na qualification na gano'n. Christian na Gusto ko lalaki. lang sa lalaki. Paano pag Ano po Christian yun? na lalaki? Christian na lalaki. Okay lang sa'yo. Na Christian. Pag Christian. Oh, I mean, sa totoo lang, okay naman yata pag Christian. Christian and Muslim. Oo, alam ko. May mga nagpapakasal naman na Muslim. Kasi dati naman din ako Christian, so naintindihan ko naman yung... Comment below po, baka meron kayong baka meron kayong mga masasabihin. Pero talaga, sa lalaki naman, di naman ako mapili. Gusto ko lang talaga is loyal. Tsaka, ano. Paano kung taong grasa, ganyan? Pero yung loyal. Grabe. Yung dapat yung ano, yung makaka-provide din, provider din. Wow, Of diba? course, May yes. provider din. Ako na naman. Kasi dapat Ako na sa naman. lalaki, yung qualification din. Dapat provider siya. Tsaka tawag din, kaya niya yung family, hindi yung mamaya ako na naman. So, ako na lang sana yung lalaki. Hindi ka na sana nagpakasal, di ba? Okay, about friendship tayo. Mahirap bang makahanap ng friends abroad? Ano, may mga boundaries ba kayo? Namimili pa ba kayo ng mga friends? Since yung mga achievements and yung goals nyo, mga goal achiever na kayo and may mga nasabi na rin kayo sa buhay. Pag ba dating sa friendship, may mga boundaries na negotiables ba kayo? Taas ang kamay ng Ako na lang. Pagdating sa friends, medyo hindi na yung katulad ng dati, ang dami nating friends. Alam mo yan? Ayan. So, kailangan na yung mga friends na talaga nandyan. Nung nawalan ako ng work in 3 months, so yung mga friends na nag-stop sila. Nag-stop And din sila. then, oo, yung hindi ka na pinapansin or something kasi kala nila, utangan ko sila, mga ganun. Oh. So, ang hirap nung maghanap dito sa abroad, yung talagang true friends na pag nasa down ka na mag-help sa'yo. And then, when regards kasi din sa, yung lifestyle ba, hindi ko na kaya na pumuntang, yun nga, yung party hanggang madaling araw, hindi na pwede yun. Mga ganun. Pero pag mga ganun naman yung ibang friends ko naman na ay tara let's go pero hindi ako sumasama. So it's up to you na lang din sumama. Pero yung true friends, true talaga, mahirap talaga yun. Yeah. That's right. Miss Isel, Miss Jordan, ikaw, Parang hindi na siya priority like before.
'Di ba? Before parang lumakas yung loob natin or 'di ba? Yung para maging belong tayo is kailangan mo ng friends. Parang ngayon mas priority mo syempre yung family, yung career. And kung sasabihin na maghahanap ako ng friends, parang ang true friends is naka parang nakatadhana, Ah, 'di yeah. ba? Meron din siyang in asawa, our age. nakatadhana. Oo. Parang sa age kasi natin, marami ng kalokohan eh. 'Di ba? Alam mo na, kumbaga alam mo na yung ginagawa mo talaga as a person or speaking about dun sa other person. Pag Priority na pag yung once na nagkamali siya, parang alam mo na sinasadya niya or 'di ba? Hindi na maglolokohan pa or whatsoever. So, ayun, mahirap na humanap ng friends talaga ngayon. And yung true friends, like meron naman ako mga friends talaga ng like from high school, ganyan. Pero Seasoned friend yan, oo. oo, hindi na siya yung, kasi magkakaiba na rin yung mindset namin. Pero once na magkita-kita kami, okay, ganyan, di ba? Magtawanan, like before. Pero hindi na talaga yung usap like everyday, ganyan. Wala lang time. I agree. Kasi dati 'di ba sabi pag may friends dito, pag hindi nasama, magtatampo, mga ganun. So ngayon na 30 plus na tayo kahit na Graduate hindi na ko tayo dyan. sumama noon. Kung di ako sumama, may priority ako. Meron akong business, At meron saka ako. parang mas okay na yung kausapin natin like yung family, like si Ira, lagi lang kami magkausap niyan or yung like yung tita ko, yung family, 'di ba? Mas magandang magbigay ka ng time sa family mo. At saka magandang ask sila ng mga suggestion or advice kasi pag kinuha mo sa friends mo na hindi naman din pamilyado, alam mo yun, parang anong alam nila? Or Tsaka anong baka chismis ka pa, mahirap din. Chismis. Yun. 'Di ba? Or, Gaano lang ng information about you. Information. Ako, sasagutin ko yung tanong na yan na namimili ka pa ba? Ako namimili ako. Actually, namimili na ako. Dati hindi. Namimili na ako. Ngayon, mas pinipili ko. Hindi naman sa siguro yung mga ibang tao, sige go kayo. Kung gusto yung makipagkaibigan, kung sino na gusto rin makipagkaibigan, go. Pero ako kasi, mas gusto ko nang makipagkaibigan sa may pamilya na din. Yung same na, Yan na yung mindset, align no? Oo. Yung na-align na yung mga mindset namin na parang, pagdating ng gatong oras, kailangan ko nang umuwi. Ako din kasi. Yes, di ba? O kaya, Gets na nila. nagigets na nila. O kaya, kapag gantong okasyon, kailangan ko nasa pamilya ko. Ako din kasi. Hindi tayo pwedeng magsama-sama like Christmas, like New Year. Dati kasi nung single ako, sama-sama kami ng mga singles. Kasi singles kami. Pero ngayon kasi, may family ako na kasama ko tuwing every occasion. So, yes, namimili na ako ngayon ng friends. And yung friends na hindi ba parang magta-take advantage sa'yo na Yes. pagdating sa mga bagay na alam mo na, ay, teka lang, medyo back off ako, parang hindi ko gusto yung bang yung character ng tao, parang ganun. Hindi sa pag-aano ha, kasi dapat talaga ganun kasi ang friends para siyang lalo pag pinatuloy mo siya sa tahanan mo or sa home mo. Papatuloy mo rin siya sa family mo. I-open mo lahat dyan eh, di ba? So, gusto ko piliin yung mga taong kung kanino ko i-open yung life ko, yung family ko, yung bahay ko. Parang gano'n. At saka yung idagdag ko lang dyan, yung, di ba, pagka, yung influence. Like, for example, nanonood tayo ng, like, for example, Tulfo. Pwede ba yun sabihin dito? Oo, pwede naman. Okay, so nanonood tayo ng ganyan. Like, okay, nagdramahan sila, nagkahiwalayan kasi nangabit. Araw-araw mong panoorin yung ganun. Maaapektuhan yung utak mo eh. So, iisipan mo yung asawa mo. Iisipan mo yung, ganun, di ba yung example lang ng influence. So, yung taong makakasama mo or magiging kaibigan mo is magiging ikaw din. Kung ano yung mga sinasabi niya sa'yo everyday, ano yung pinagkukwentuhan nyo, ano yung habits niya, magiging habit mo rin yun. So, kaya yun. Oo, natutunan ko rin talagang in a hard way yung pamimili ng friends. Kasi marami rin talaga akong experience na ayoko nang balikan.
That's, Mara, may add ka pa? About friendship. Syempre, ako na mag-isa, so kailangan ko ng, di ba, friends na makakasama. So, ngayon, parang gusto ko namang mag-isa na talaga. Ngayon parang talagang mas Kasi peaceful nga, pa. mas peaceful pala. Kasi nadadamay na rin ikaw sa mga friends na tao dito. May mga problema na hindi mo naman dapat na problemahin. So, i-advise mo na lang sila kung ano. Pero dati kasi, pag may problema yung friends natin, go din tayo. Makikisapakan din tayo. Dito ko lang. Yeah. Yung mga ganun. Pero dapat pala hindi. Prioritize mo yung sarili mo. Kasi at the end of the day, Sarili mo lang nandyan din ba yung siya? makakaano sa'yo. Nandyan ba siya pag kailangan mo ng something na tulong? Nandyan pala sila pag masaya ka. Alam mo, May mga ganon. pag masaya ka, ang dami mong kakilala, ang dami mong kaibigan. Pero pag malungkot ka, At saka pag nasa taas ka. Pero pag nasa baba ka na, wala ka ng pera, wala ka ng or something, kailangan mo ng tulong, wala na sila. naalala niyo yung mga sinasabi ng mga magulang natin noon about sa friendship, di ba? Isa yan sa mga sinasabi ng magulang natin. Na yung kaibigan, sa ano lang yan, sa saya lang yan. Di ba? Ganun sila dati. Pagka pinapalo na kita, wala na yan sila dito. Ganun. Oo, di ba? Ngayon, di ba? Parang ano nga, totoo pala yun. Totoo. At saka yung mga, At the back pala tingnan mo yung friends. Ano yun? I'll take a look at your friends and I'll know who you are. Parang ganun. Oo. Parang tama pala yun. birds with the same feather. Parang ganon. Together. Flock together. Fly together. There you go. Yeah. Yes, Mara, may add ka pa. Hindi na. Hindi na makabam. Shut na ako. Hindi, joke. Biglang mailabas Wala tayo mini-mention. Buti nga't hindi na mention yun eh. Pero dito, kahit na ganun yung bad yung ginawa nila or something, may sinabi silang bad sa akin, I'm like praying na sana maging okay yung life nila. Kasi hindi naman ako yung ikakarmahin sila yun. So sana dito maging maayos yung buhay nila. Yun lang. Yan ang magandang yan ang pinakamagandang. Hindi ka na mag-revenge. Okay na yun. Pabayaan mo na sila. Basta dito, pag-pray mo na lang na maging okay sila. Pagkatapos Kasi yung ginagawa naman ng mga taong ganun is reflection yun ng nararamdaman nila inside. So, gumagawa sila ng ganung masasama kasi nga, hindi maganda yung nararamdaman nila inside. Hindi sila masaya. Hurt people. Totoo yun. Okay, so alam naman natin na hindi pa rin patas yung mundo minsan pa sa mga babae, lalo sa work. Kaya curious lang ako, aside from careers, degrees, and achievements that you accomplish, na meron pa ba kayong mga goal na gusto nyong ma-achieve in the future? Ano yun? Miss Charden? Romolyong bola. Ikaw ang napili. Ma-achieve pa. Ma-achieve pa siguro. Nakapag-make up ng royalty sa ibang bansa. Yung ganun. Bahrain, ganyan. Bahrain naman. Or isang celebrity na like Hollywood or Bollywood. Ganyan. oh my God. Influencer, okay lang. Pictures sa magazine. Yeah. That's nice. Okay. Miss Mara, ikaw, may gusto ka pa bang ma-achieve after mo mag-masters and mag-PhD ka na din, di ba? Meron ka, after nun, may gusto ka. On the way yung PhD ko. 2 years yan medyo mahirap. Ang gusto ko pa is marating is yung anak ko makatapos ng college. Kasi magka-college na sa next year. Nice. Oo. Oo. Yun Magka-college yung priority na siya. natin. Oo. Tapos, ano pa ba? Sana naman magkaroon ako ng family.
Yun, yung So nag-a-aspire ka pa rin magkaroon ng husband kahit isang baby lang. and baby ulit. Pag nakikita ko kasi yung mga, kasi malaki na yung anak ko, di ba? So, I'm 20 years old nung naparewala. Hindi, joke lang. nung ko, nagkaroon Na walang landas. Ano ba yun? Nawalan Ligaw ng landas. First, boyfriend ko kasi yan eh. So, anyway, sana naman, yun nga, nagka-problem ako when it regards to relationship, hindi nag-work kasi bata pa. So, sana naman kahit 38 na tayo, meron pa rin akong makita Meron yan. na someone to be with and then magkaroon ng family. That's nice. So, meron yan. Ng family. Promise. Ano yan? Manifesting. Meron yan. Sa dami-dami. Alam mo yung may nagsabi nun eh, sa bilyong-bilyon tao sa mundo, imposibleng wala para sa'yo. It's just in the right time lang siguro. Talaga, nire-ready ka pa ni God. Sabi nga ni CJ, kilala mo si CJ, sabi niya sa akin, para kasi mag-date-date ka na. Hindi kasi ako nagipag-date. Sabi niya, Pero- labas-labas ka naman ng bahay. Kahit hindi ka naman siguro makilala. kahit hindi ka makipag-date, hindi ka lumabas-lumabas. diba? Pag destiny mo, yun. Sana, yun yung natin. Okay, so last question na tayo. What is empowered woman for you and why? I thank you. Ganyan. Wonderful Mrs. Sel, Mr. Den? Empowered woman. Yes. Empowered woman is a confident woman. Ay! Ang beauty queen. Thank you. Okay, empowered woman is a confident woman. And Who knows herself. Yeah. And I thank you. Miss Mara, what is empowered woman for you and why? Ano to? Parang pang Miss Universe. Yes! Yun yung pinaka-last nating question. Pang Miss Universe na talaga. Thank you for that question, Miss Glow Flow Mama. Thank you for that wonderful question. I thank you. Ang beauty queen naman talaga ang beauty. Joke lang. I Oh, thought ma'am. beauty is in the eye of the beholder. Beauty is in the eye of the tiger. Empowered woman, dapat strong. Strong Yeah. ka sa And then, faith kay God. Mhm. Sabi natin, hindi tayo pare-parehas ng religion, pero sa taas pa rin tayo. Yes. Oh my Kung wala kang, kung wala kang pananalig or takot sa Diyos, parang hindi mo magagawa lahat eh. That's true. True. And walang purpose yung life pag wala si God. So, pag being empowered woman, kailangan mo, okay din yung soul mo. Mommy, yes, good idea. Nice. Wait lang ng isang... May add ko lang, empowered woman for me is earning her own money. Kasi kapag may pera ang babae, she has choice. She has a choice to leave the situation that she doesn't want or like or she doesn't deserve. She has a choice to choose who she wants to be with. She has a choice na mamili kung anong gusto niya. Kung aalis ba ako ngayon or pupunta ba ako dito, ganyan. Ayun ang empowered woman sa akin, yung may choice ka. And feeling ko nagkaka-choice ang tao kapag may pera. Yes. That's empowered woman for me. Thank you so much. Huh? Yes? Thank you so much. Thank you so much for for giving us for giving me your time dito sa live ko. Sana interview ko ulit kayo pero in a different topic naman. Thank you Thank you. And then, sa opportunity na dito, invite mo kami. Kasi,
hindi naman kami public, I mean, tawag dito. Ako kasi hindi ako public ng mga, yung nagsasabi. You're not in the nagsasabi public ng eye, mga- no? Oo. Oo. So, very, private. So, yun, thank you so much na narinis ko yung wow. Buti nga na-share mo eh. At least Na-share ko. Like, may mga ano ba kayo? May mga pwede ba kayong i-advise or sabihin sa mga ladies or sa mga babae na medyo pinanghihinaan ng loob when it comes to, like, kunyari, mga stay-at-home mom, yung parang gustong bumalik sa career nila pero hindi sila makabalik-balik. Alam mo yun? Or yung nawawalan ng motivation when it comes to empowering themselves. Meron ba kayong mga gustong i-advise? Single mom ba yan? Or Any mom or any ladies na gusto yung ma-empower. For me, sa mga tao na ganun, kailangan lang ng tao dito, wait, parang maghintay lang. Meron din darating na opportunity for them. And then, right now, madami ng online, the job. So, pwede silang nasa bahay, tapos nag-aalaga, and then they can do after that yung online job. And then, like that, yung ginagawa mo, yung hosting ng mga TikTok, may mga din yan. So, huwag silang mawalan ng pag-asa na, ay, hanggang dito lang ako. Hindi, kailangan na isipin mo na kaya mo. Yeah. Isipin mo na, hey, I'm a woman. Kaya ko to. Hindi lang hanggang ako dito para lang yung dito. buhay ko. Oo, hindi lang ako hanggang dito. Meron pa akong mararating. Meron pa akong something na kaya ma-achieve. Kala kasi nila na sa bahay lang sila, tapos magiging losyang sila or something like that. No, you deserve to be beautiful. You deserve to be pretty. Magpa-nail ka, magpa-ayos ka, magpa-sexy ka ulit. Kahit na your mother. True. Kasi you deserve as a woman to be princess, to be beautiful. To be taken care of. Totoo. Yes. So, yun yung para sa mga babae na nasa stage na ganun. Thank you, Mara. How about you, Isel? Ikaw, kapag anong masabi mo or anong may advice mo sa mga babae na feeling nila hindi sila empowered ngayon kasi nasa bahay lang sila, nag-aalaga ng bata. Ma-advise ko is like, if example, nag-aalaga sila ng bata, empower yourself. Because may ibang moms na gusto yung kung nasan ka, nasa stage ka ng life mo na nag-aalaga ka ng bata. And maraming mom na naghahangad na mag-alaga ng bata right now. Kumbaga, wag mo munang tignan like in the future. Kasi dadating naman yung time na magkakaroon ka ng for you, ng time na magawa mo yung mga plans mo and dreams mo in the future. Siyempre, right now, i-enjoy mo muna kung ano yung meron or nangyayari at the moment. Kasi hindi na mauulit yan eh. Yes. 'Di ba? Lumalaki yung mga anak natin and ngayon lang sila bata, ngayon lang sila makakahingi ng ice cream. Ito, hingi ng ice cream. Mommy, I want that, mommy. Until hindi na nila tayo tatawagin na para sa ice cream, 'di ba? Kaya na nilang kumuha. And mamimiss natin yung point na yun in our life. And magkakaroon tayo ng time in the future na maraming time ahead na magawa yung mga gusto nating gawin and plans. Nice. So, Ayun. totoo yan. Parang i-enjoy mo muna natin tong phase ng life natin na nag-aalaga tayo ng bata. Kasi maraming moms din na nasa office ngayon, gustong nasa bahay. Mag-alaga ng anak nila. Na nafe-feel It's empowering to be a mom. It's also empowering na, 'di ba? Kahit nasa Let's bahay lang. embrace. Oo, kahit nasa bahay ka lang. Let's not say lang, 'di ba? It's a sacrifice you're making for yourself. Hi, Lisel. Hi, Hello, Lisel. sorry friend ko.
Stay ka lang dyan, sis, watch mo kami. Patapos na. Ayun. So, yung sacrifice na yun is hindi biro. Yes. And it's empowering. Mm-mm. Diba? You're sacrificing your time for yourself, for a family you're building. Kasi you're building a family. And that's I think it's life. Diba? Hindi ka man, like me ha, ako I'm a stay-at-home mom. Hindi naman ako nasasahuran or nabibigyan ng income monetary. Pero ako yung nag-aalaga, ako yung nag-glue sa family namin. So, I'm empowering myself na although hindi ako nakakapag-contribute monetary. Pero ako yung nagma-manage ng mga appointments namin sa doctors. Ako yung nila, PA nila. So parang I'm empowering myself then although hindi ako nag-work kasi nakakapag-work ang asawa ko ng matino, ng peaceful, ng dahil sa akin na hindi niya inaalala na, kumain na ba yung anak ko? Nakapagluto na kaya sa bahay? Nahugasan na ba yung plato? Or kahit ganun lang yung ginagawa ko. I'm still, I'm still working. That's a work, di ba? Exactly. It's a job. I love you, sis. So, thank you guys sa time nyo and gusto ko lang i-end tong itong ating live with the words of hindi mo kailangang maging perfect para maging powerful. Hindi mo kailangan ng permiso para abutin yung dreams mo at hindi mo kailangan mag-sorry sa pagiging ambisyosa. You're allowed to take up space. You're allowed to be loud. You are allowed to win. So go be the woman your younger self needed. And thank you for tonight. Don't forget to follow and share. Please, Follow na. mag-monetize. Share Dapat niyo may mga, kay Flow Mama. Ganun. yes. Share niyo sa mga babae, sa mga sisters niyo na kailangan mapaalalahanan. Charot. So we are all empowered. We are all empowered. Lahat tayo strong. Diba, guys? Thank you for your time, girls. Salamat po. Thank you din. Good night. Thank you po. Bye-bye. Bye po.